Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut and welcome to another episode of Papa Dudut YouTube channel, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nanonood at hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell at syempre ang subscribe button para sa ating episode ngayong araw na ito. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa iyong YouTube channel. Napakasaya ko dahil natagpuan ko ito at simula noon ay naging loyal subscriber muna ako. Siya nga pala ako si Arthur, nasa early 30s na ako sa ngayon at nakatira dito sa Makati City. Dito rin ako nagwo-work sa Makati bilang sales supervisor ng isang distribution company. Papa Dudut, madalas akong makinig ng mga tinatampok mong kwento dito sa YouTube. At ang mga horror stories ang pinaka-paborito ko. Anyway, kwentong kababalaghan ang ibabahagi ko sa inyo. Hindi naman siya nakakatakot pero nagdulot po ito ng lungkot sa aking puso. Nagsimula ito noong pagtagpuin ng tadhana ang landas namin ni Ana. Papa Dudut, Ana and I was best friends since childhood. Mag-best friend din po kami. Papa Dudut, si Ana at ako ay mag-best friend mula pagkabata. Mag-best friends din po kasi ang mga magulang namin. We're inseparable and we're partners in crime. Lalo na noong mag-teenager na po kami. Never pang nagka-boyfriend si Ana samantalang ako ay second year high school pa lamang yata ay nakailang girlfriend na ako. Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero nang mga panahong yon ay habulin talaga ako ng mga babae. Hindi naman ako masyadong kagwapuhan pero sabi nila, napakalakas daw ng sex appeal ko. And when I say sex appeal ay pinagpapantasyahan nila ako. Anyway, mabalik tayo kay Ana. Ewan ko ba doon. May mga manliligaw naman siya pero siya lang talaga itong may ayaw magka-boyfriend. Mapamayaman, mahirap, macho, mukhang bangkay, gwapo, pangit, ayaw niya pa din. Tinatanong ko nga siya kung bakit ayaw niyang mag-boyfriend. Basta lang lagi niyang sagot sa akin ay hindi pa raw panahon at nakakonsentrate daw siya sa kanyang pag-aaral kaya hinayaan ko na lamang siya. Samantala college kami noong tinamaan talaga ako ng malupit. 3 years kami, Papa Dudut, naging ng ex-girlfriend kong si Rosaline. Pero niloko lang din ako. Kinarma yata ako. Inis na inis si Ana noon sa ex ko pero sabi ko ay hayaan na lamang. At ayun nga, Papa Dudut, dinamayan niya akong uminom hanggang alas 3 ng madaling araw. We also made a pact that night. Sabi ko kasi ay ayoko nang magmahal. Kahit kailan kasi ay alam ko na ngayon kung gaano pala kasakit. We made a pact na by the time we turn 25 years old, tapos ay single pa din kami or broken pa din, ay kaming dalawa na lamang yung magpapakasal. Papa Dudut, nung una ay parang kalokohan lang ang lahat. Pero paglipas ng ilang buwan ay parang gusto ko na ring seryosohin. Bakit naman kasi hindi? Maganda naman si Ana, mabait, kilalang kilala na namin ang isa't isa. At siya pa yung nandyan lagi para sa akin. Hanggang isang gabi, isang pagtatapat ang aking ginawa. Ana, what if kung sabihin ko sa iyo na mahal kita? Tumingin lamang si Ana sa akin ng matagal. Kinakabahan naman ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa mamayang kaunti nagsalita na siya sa akin. Loko ka ba?
ikaw lang naman ang hinihintay ko. Kala mo ba hindi ako nagbo-boyfriend kasi trip ko lang? Hindi no, ikaw lang naman kasi talaga ang gusto ko noon pa man eh. Pag-amin niya sa akin. Siyempre Papa Dudut, nagulat ako sa ginawang pag-amin ni Ana sa akin. Natuwa ko sa mga sinabi niyang yon. Natatandaan ko na 20 years old kami that time. 5 years na lamang pala ang hihintayin ko. Pero mali pala ako kasi ang hindi ko alam noon ay wala na akong hihintayin. Papa Dudut, it was July 2010, a week after our prelims. Nagkaroon kami ng tampuhan ni Ana ng mga panahon na yon. Pumunta kasi sila noong isang araw sa bahay ng blockmate niya na may gusto sa kanya. Noong wala man lang pasabi. Hindi ko siya pinapansin noon sa sobrang inis ko. Hindi rin kami sabay umuwi, ang huling sinabi niya lang is pupunta daw ulit sila sa bahay ng blockmate niya para tapusin na yung report. Naisip ko pa nga noon na bakit ngayon pa siya nagpapaalam. Sobrang lakas ng ulan pagdating ko sa unit ko kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala kay Ana. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan pero cannot be reached. Lobat siguro at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa kakahintay. Nanaginip pa nga ako ng babaeng nakasuot ng uniform namin. Basang-basa siya tapos ay maputik pero wala siyang mukha. Binangungot yata ako. Nagising ako ng 10 a.m. Wednesday at wala akong klase. Sobrang daming missed calls at saka messages sa phone ko pero wala ni isang galing kay Ana. Mas kinabahan pa ako noong nakita kong puro sa parents namin galing ang messages at saka missed calls. Nabitawan ko yung phone ko nang nabuksan ko na yung messages at nabasa ko na yung pinakahuli. Arthur, wala na si Ana. Ayon sa nabasa kong text na galing kay Tita Sheila, ang nanay ng best friend ko. Siyempre nagulat ako at hindi makapaniwala sa aking nabasa. Kaya sinubukan kong tawagan ang cellphone ni Ana. Pero ang mama na niya ang nakasagot at umiiyak itong nagsabi sa akin na puntahan ko raw sila sa morgue. Tapos ay ite-text na lang daw niya sa akin ng exact address. Hindi ko na malaya na nung sandaling yon ay nabitawan ko na ang hawak kong cellphone. At doon ay unti-unti akong umiyak. Pero hindi rin ako nagsayang ng oras dahil agad din akong tumahan, naligo, nagbihis ng pang-alis na damit at umalis ng bahay. Pinuntahan ko kaagad yung address ng morgue na tinext ng mami ni Ana sa akin. Pakiramdam ko ay tumigil ang pagtibok ng puso ko nang nakita ko siyang nakahiga doon. Maputla na siya at malamig na. Ang sabi sa akin ay natagpuan daw sa Talahiban, malapit sa sakay ng tricycle ang kaibigan ko. Punit-punit daw ang damit kaya palagay daw nila ay nirape siya tapos ay pinatay. 3 days lang ang burol ni Ana, pagkatapos noon ay nilibing na siya kaagad. Iyak ako ng iyak noon at hindi ko matanggap. Napasobra na din ako sa pag-inom ng alak at sobra kong sinisisi ang sarili ko. Kung hindi ko sana siya inaway, sana'y buhay pa siya ngayon. Sana'y kasama pa namin siya, Papa Dudut. Pero Papa Dudut, pagkatapos mailibing ni Ana, madalas na akong nakakaramdam sa unit ko na parang may nagmamasid sa akin. Minsan pa nga ay naririnig kong may tumatawag sa akin at tumatapik sa pisngi ko. Alam kong si Ana yon at hindi ako pwedeng magkamali. Hanggang sa isang gabi, Papa Dudut, ay narinig ko ang kanyang boses. Ang sabi niya ay bumangon na daw ako kasi malilate na ako. Agad akong napabangon sa kama noon, tawag ako ng tawag sa pangalan niya pero wala akong nakitang Ana. Minsan din noong nagtututbrush ako sa CR, yung salamin kasi doon ay kita mo yung bintana ng kwarto ko pag nakabukas yung pinto ng CR. Mahangin noon kaya gumagalaw-galaw din yung kortina. Nakita ko mula sa salamin si Ana na nakatayo sa gilid ng bintana. Napalingon ako kaagad pero wala na siya doon at hindi ko na alam kung
Siya nga ba talaga yon o sadyang nami-miss ko lang talaga siya? May mga oras din na pakiramdam ko ay may nakayakap sa akin tuwing gabi tapos ay malamig at tuwing umaga ay may makikita akong footprints na maputik sa kwarto ko. Iyon ang kababalaghang naranasan ko sa loob ng halos 1 buwan pagkaraan mamatay ni Ana. Pero Papa Dudut, imbes na matakot ay lalo lamang akong nalungkot at nangulila. Pero Papa Dudut, nag-iba ang ihip ng hangin nang sumapit ang ika-40 araw. Simula nang mamatay si Ana. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero sa tuwing nagpaparamdam siya sa akin ay naninira na siya ng mga gamit sa aking tinutuluyang bahay. Kapag gabi ay bigla na lamang akong magigising sa aking pagtulog dahil nakakarinig ako ng mga bumagsak o di kaya ay nabasag na mga plato, mga baso, mga nahulog na kaldero, mga figurines na decor ko sa bahay. Kahit nga yung TV ko na niregalo sa akin ng mga magulang ko ay bumagsak sa sahig. Papa Dudut, hindi naman ako burara sa aking mga gamit. Sa katunayan, bago ako matulog ay sinisigurado kong safe at hindi mahuhulog ang mga gamit ko lalo na sa kusina. Kaya naman nakapagtataka tuwing gabi na may mga nasisira na akong mga gamit. Hanggang isang araw habang kumakain ako ng almusal, nagulat na lamang ako nang biglang gumalaw ang aking plato at baso at tinapon yon sa may sahig. Napatayo ako sa aking kinakaupuan. And for the first time, Papa Dudut, ay nakaramdam na rin ako ng takot. Ana? Ana, ikaw ba yan? Nanginginig kong tanong. But I was hoping na walang sasagot sa tanong ko kasi nakakatakot kung biglang may magsasalita. Tapos ay boses pa ni Ana. Pero Papa Dudut, biglang may sumigaw. Para nanggagaling siya sa malayo pero agad kong nabosesan yon. Si Ana nga. At kasabay ng kanyang pagsigaw ay nagsigalawan ang halos lahat ng gamit sa aking bahay. Kasama na nga ang mga upuan na kanina kong inuupuan. Ana? Ana, ano bang nangyayari? Bakit nagagalit ka? May nagawa ba akong mali? May kasalanan ba ako sa iyo? That time, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang umiyak sa labis kong takot. Mamayang kaunti biglang tumahimik ang paligid. Biglang nahinto ang paggalaw ng mga gamit sa bahay. Akala ko, Papa Dudut, ay tapos na. Pero nagkamali ako dahil biglang tumaas ang balahibo sa aking buong katawan. Kasabay ng pagbulong ni Ana sa aking tenga. Galit ako, Arthur, kasi hindi ako mabibigyan ng hustisya. Makakawala na ang mga taong pumatay sa akin. Napalingon ako kung saan ang gagaling ang boses at parang tatakasan ng kaluluwa ang aking katawan. Nang makita kong ang multo ni Ana ay maputla, basang-basa at puno ng putik. At ang kanyang mga mata ay nilalabasan ng mga uod at insekto. Sa sobrang takot sa aking nakita ay nawala na ako ng malay, Papa Dudut. Muli na lamang akong nagkamalay bandang 5:00 na ng hapon. Laking gulat ko dahil ang tagal ko ring palang walang malay. Gulong-gulo noon ang aking isipan habang nakikita kong magulo ang mga gamit ko sa paligid. Pero sa huli ay nagpasya na lamang akong linisin yon at pagkatapos ay nagpasya akong lumabas ng aking tinutuluyan at sa halip ay umuwi muna ako sa bahay ng aking mga magulang. At doon ay ikinuwento ko sa kanila ang aking naranasan. Siyempre noong una ay hindi sila naniniwala, maski ako rin naman ay hindi makapaniwala na nakita ko ang kaluluwa ni Ana. Pero inisip ko rin na paano ko bibigyan ng hustisya si Ana. Anong kakayahan kong gawin ang mga bagay na yon? Kaya nagpasya na lamang akong hayaan na lamang muna ang mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho. Pero Papa Dudut, hindi tumigil si Ana sa pagpaparamdam sa akin sa mga sumunod na araw. Dahil doon ay humingi na ako ng tulong noon sa mga magulang ko. At doon ay dinala nila ako sa isang espiritista. Pagkatapos ay sinama ko sila sa aking tinitirhang apartment para silipin at alamin kung si Ana ba talaga ang nagmumulto sa bahay. Ang kaibigan mo talagang si Ana ang nagmumulto sa bahay mo.
ang wika ng espiritista sa akin. Galit na galit siya dahil tumatakas na ang mga salarin. Uhaw na uhaw ang kaibigan mo sa hustisya. Pwede ba niyang sabihin sa akin o ipaalam sa akin kung sino ang pumatay sa kanya? Usisa ko. Kung gusto niya talagang ng totoong hustisya, ipaalam niya sa amin ang katotohanan. Dagdag ko pa. At yun nga Papa Dudut, kinagabihan ay nanaginip ako. Madilim noon at umuulan pero hindi malakas. Nakita ko si Ana na naglalakad na mag-isa sa kalye. Pero nang lapitan ko siya ay hindi ko siya mahawakan. As in parang pinapanood ko lamang talaga kung ano ang nangyayari sa kanya ng gabing yon. Hanggang sa may dumating na kotse at huminto sa dinaraanan niya. Pagkatapos ay ibinaba nito ang bintana. Agad kong namukhaan ang 2-3 sakay nito. Mga kaklase naming sina Joseph, Mikey at yung nasa likod ay si Efren. Sila ang mga tinaguriang spoiled brats dahil sa sila ang pinakamayaman sa school namin at iniiwasan sila ng mga estudyante dahil sila ay mga kilalang bullies. Inalok ni Joseph si Ana na sumakay sa kanilang kotse. Nakita ko ang hesitation sa mukha ni Ana pero lumabas at bumaba si Efren at pilit na pinasakay si Ana sa likod ng kotse. Pumayag na lamang ang kaibigan ko na sumakay sa kanilang kotse para hindi siya pag-inita ng mga ito. Yon ang malaking pagkakamali ni Ana, Papa Dudut. Dahil sa panaginip ko ay biglang nagpalit ang eksena. Kinakaladkad na ng 3 si Ana sa isang kwarto at doon ay walang awa nilang ginahasa ang kaibigan ko. Kitang-kita ko pa na gumagamit ng kondom ang 3 bago nila halayin si Ana. Gusto kong tulungan ang aking kaibigan pero wala akong magawa sa aking panaginip. Kaya nagsisigaw na lamang ako. At yun nga Papa Dudut ay bigla ko nagising sa aking panaginip tapos ay umiiyak ako ng umiiyak. Hindi na rin ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan ay agad akong pumunta sa bahay ng mga magulang ni Ana. Doon ko nakausap ang kanyang ina. Ikinuwento ko ang aking napanaginipan pero laking gulat ko nang malaman kong nanaginip din pala ito at sinabi sa kanya ni Ana kung sino ang gumahasa sa kanya. Sina Joseph, Mikey at Efren. Ang mga sumunod na pangyayari ay nabalitaan ko na lamang mula kay Tita Sheila na iniimbestigahan na raw ang mga naturang involved. Sina Joseph, Mikey at Efren ay iniimbestigahan na ng mga pulis dahil meron silang nakuhang testigo na nakakita raw sa aktwal na pagsakay ni Ana sa kotse ni Joseph. Hindi nga nagtagal ay naglabas na ng warrant of arrest ang mga pulis sa 3 suspect. Unfortunately nasa ibang bansa na ang 3 at nagtatago na. Papa Dudut, magkahalong galit at lungkot ang naramdaman ko. Pero muli akong nanaginip at doon ay sinabi sa akin ni Ana na kahit na hindi pa nahuhuli ang 3 ay masaya na rin siya sa naging resulta ng investigasyon. Ayon pa sa kanya ay naniniwala siya na balang araw ay makakamit pa rin niya ang minimithing hustisya. Samantala ay lumipas ang ilang taon at nahuli din ang mga salarin. Hindi ko na matandaan kung ilang beses akong pinigilan ng parents namin sa pagbasag ng mukha ng mga demonyong yon. Pero kumalma na rin ako nang muling magparamdam sa akin si Ana sa panaginip na wag na akong magalit dahil bahala na raw ang Diyos sa 3 rapist na yon. Sa kabilang banda akala ko Papa Dudut ay matatahimik na si Ana pagkatapos mahuli ang 3 rapist na pumatay sa kanya. Pero nagkamali ako dahil nagpatuloy si Ana sa pagpaparamdam sa akin. Magkahalong kilabot at pangungulila ang aking nararamdaman noong una. Pero dumating din ang panahon na nasanay na rin po ako at hinayaan ko na lamang si Ana noon na magparamdam at magpakita sa akin. Hindi nagtagal ay nakakilala din ako ng bagong babaeng magpapadibok ng aking puso. Hindi ko pa rin makakalimutan si Ana but I was given a chance to love again. Nang time na sinagot ako ng girlfriend ko ay nakita ko pag uwi yung picture frame na may picture namin ni Ana. Nakataob ito. Hindi na muling nagpakita o nagparamdam si Ana noon.
Sunod ko na siyang nakita the night before my wedding day. Sa CR ng hotel room, nakarinig ako ng babaeng umiiyak. Alam kong si Ana yon. I talked to her at sang sabi ko sa kanya ay masaya na ako, pero that doesn't mean na nakalimutan ko na siya. After a few minutes, nagpakita siya sa akin and I saw her face. Nakangiti siya ng malungkot at nung wedding day ko ay nakita ko ulit siya habang naglalakad ang fiancé ko down the aisle. Nakita ko si Ana sa entrance ng simbahan. She was wearing a sad smile again. It suddenly reminded me of the pact na ginawa namin. Kami sana ang ikakasal ngayon. Nagpaparamdam pa rin si Ana after kong ikasal. Mas madalas simula noong pinanganak yung panganay ko. Madalas ay napapakinggan ko din siyang kumakanta ng mga lullabies to my little Timmy. Nayaan ko na lamang siya and I feel happy whenever I feel her presence. Minsan nga noong kami lang ng anak ko sa bahay, kasi yung wife ko ay umuwi ng probinsya to visit her parents, ay nakatulog ako habang nagpapakulo ng feeding bottles. Pagising ko ay bigla ko yun naalala tapos ay nagpanik ako. Pero pagpunta ko sa kusina ay nakapatay na ang kalan. I knew it was Ana. Hindi pa rin siya nagsasawang bantayan kami. My wife knows about Ana pero hindi niya alam na kasama pa rin namin siya sa ngayon. Siguro ay saka ko na lamang sasabihin, I don't want her to freak out. Hinayaan ko lang until our college friend visited me sa bahay namin. My third eye si Russell kaya sure ako na nakikita niya si Ana at kinausap ako ni Russell and he told me na matagal nang patay si Ana and she should rest right now. Hindi na daw dapat siyang nakikisalamuha sa mga buhay. Sabi pa niya I need to set Ana free. Hindi daw makakalis si Ana dahil alam niyang ayaw ko pa siyang pakawalan. The night after that ay nagtinig ako ng kandila para kay Ana. I prayed for her and told her na I'm setting her free. Na okay na ako kahit umalis na siya. I also thank her for watching over me and my family through the years. Especially my little Timmy. Umangin ng malakas noon and after that ay never na ulit nagparamdam o nagpakita sa akin si Ana. At doon na nga nagtatapos ang lahat, Papa Dudut. Simula noon ay naging normal na ang buhay ko kasama ang aking pamilya. Walang multo, walang nagpaparamdam. I'm so happy na sa wakas ay natahimik na rin si Ana and I know kasama na niya ang Diyos ngayon sa langit. You will always be my one true love, Ana. You will always have a special place in my heart. At hindi kita makakalimutan. One day, I'll tell my kids about you, especially Timmy. I will tell him how selfless and loving you are. Hindi man tayo nagkatuluyan ngayon pero maybe in other life, Ana, we will. At dito ko natatapusin ang aking sulat. Dahil sa totoo lang ay naiiyak na ako habang tinatype ko ito. Sana Papa Dudut ay mabasa po ninyo ito at alam ko na may ilan sa inyo ang hindi maniniwala sa aking sulat na ibinahagi ko sa inyo. Pero ayos lang. Hindi ko kailangan na paniwalain kayong lahat sa aking na-experience na kababalagan. I'm here to share my story para mabawasan ang bigat sa dibdib ko sa nararamdaman ko sa ngayon. Papa Dudut, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.